Hi! Kumusta? Sa mga followers ni Kuya. Naalala niyo si Erwin? PR na yan, man. Hindi. Ah, citizen na pala. This part, almost 1,000 bucks. Oh, you have a flat tire? Yeah, my husband's coming. Ah. Dami naman ginagawa sa bahay kanina. Ano to? So, saan ang ating destination? Dito sa Recording. 3 channels started. Yeah. Happy Mother's Day po sa lahat. Belated nyo na, late nyo na ito makikita. Happy Mother's Day dyan sa aking biyanan sa Nangkaan, sa Tidori, Talia, Matot, si Bunso, sino pa? Charlene, Ate Weng, Tilioni, Dianara, and si Patricia, hindi pa siya mati. Median, yeah, and asama ni Dodo, right? Yeah, si Rochelle. Rochelle, yeah, Happy Mother's Day. And Myla, and to my wife, Happy Mother's Day. Sa inyong lahat, mga viewers, Happy Mother's Day po. Ngayon po, ay meron kaming pupuntahan po. Hindi na guys. Guys, ang dami naman ginawa kayo na nagtapon kami ng mga kailangan ng itapon ng mga damit. Ang dami, kalat. Ano yung makalat? Nagtambak dun sa aming gara. Sino yan? Si parang Ken? No? Nagtambak dun sa basement. So kayo ba ay nagtanggal na ng mga ginagamit ninyo sa mga old clothes ninyo? For sure, meron kayong mga old clothes, di ba? So sa amin nagtambak, ang dami. So ngayon, yung mga pwede pang gamitin, pwede pang i-donate namin dito sa thrift store. Is this for your drop-off things? Yeah. So guys, put it on the side. Put it on the side. Put that over. Wait the hard. Wait a minute. Let's go. That was That's heavy. good. That's a good one, bro. Anyway, so next is bank. Bangko guys, bangko. And then Home Depot. Babalik na mga gamit na mga binili kong hindi ko nagamit. Napaka mabilis, no? Napakadali lang pala. Napakadali lang dito mag sample ginamit mo yung ginamit mo yung item. Tapos ayaw mo nang gamitin, ay balik mo na. Make a U-turn. Yes sir. Bakit? I pressed it. Did you press it? Sabi, vlogger pala siya. I-message ko siya. Kasi may bago kami bukas na restaurant sa Sargent. Baka pwede niyang i-vlog. Come on, put your seat back. Ah, may isang restaurant? Ha? May isa daw siya sa siguro stockholder doon. Sa Sargent? So may Sargent. Tinitingnan ang iyong sa Facebook, Marco Ubandoy. Nagkakamali naman siya. Sabi niya mamaya na lang. Tsaka yun, sinulat niya Pinoy Tracker. May message ka daw niya.
Pwede ba dun sa akin? Parang may drive-thru. Wala Wala. bang drive-thru dito? Wala. Ate, pakisarado po ng iyong pinto. There you go, ate. Salamat. Parang narinig ka. There you go. Pupiye. Nagreklamo siya, guys. Gutom na daw siya. Kaya sabi ko, tama-tama naman nandyan lang yung Home Depot. Gusto mo ng pupiye? Gusto ka ng pupiye? Ah, bakit bumalik ka? 15 minutes pa. 15 minutes pa? Sabi ko sa'yo, matagal eh. So ito yung mga gamit na hindi ko nagamit, guys. Okay, I'll do the debit card with you. Yeah. How much is that? $78.63. Oh, everything? It is all done. So ganun lang kadali magpalit, guys, ng gamit. Asan ang chicken? Nandiyan, nandiyan. Guys, it's chow, papay. Open. Naku, may dear, hindi ko ma-open. Hindi ko ma-open. Ito muna sa papa. Top. Hindi lang binili mo. Lahat ng step lalagyan mo. Pinaka-stopper na rin siya, di ba? Ah, kasi ang madaling maselo yung edge niya. Kakaahon ng ganyan. Ma, I pick up like a fry. Kuha. No, like Mamaya ka mag-ano. Kamag ang basura mo? Ito. Sa gilid na dyan. Mamaya ka mag-down. no. Alright. Oh guys, ang laki. Para kapasitin mo lang ay dalawa. Ang tissue. Alam mo, binigyan niyang tissue? 2 piraso lang. Nagamit ko ng isang. Dalawa lang? Nagtitipid sila? Kaya nga. When we going Later, 3:30 pa pick up. let's pick up. Nung turong. Sabi pick upin. Or 5-6 nga. So Ma, when we get to Toron, we're gonna go straight to Tita Kate. Di pa. We're gonna wait at home when Ata and we'll dress up na. Ma. Hindi pa natin si Lolo. Si Lola. Sasabay sa atin. Kasama ba? They're coming with us to Tita Kate's house. Nga? This is the refund. Guys, tingnan nyo ang price ng regular diesel, regular gas is 143 dito sa Flying J. So dito na ako park yung sasakyan sa Flying J. So ngayon, puntahan natin dun sa may somewhere in Ilis. Iba yung price ng kanilang gas dun. Oh, may So guys, tingnan nyo dito, ang price ng gas dito ay 204 fuels, 127. 1.9. Ito yung pinakamura sa lahat ngayon dito sa may Ilis. Hindi kami dito. Doon pa sa isa. Alam ko. Yan, 127, no? Yan ang magandang competition dahil sa sobrang mahal ng mga fuel ng mga ibang gas station, sila napakamura. Video protected. Dinadagsa sila ng customer ngayon, di ba? Magkano dito? Mga 129. 129 to dito. Yung mga big player like Esso, sa Shell 143.
Pero yun nga lang, kailangan mong lumabas ng konti dito sa may, hindi mamalayo, malapit lang siya. So yun lang, dito tayo dadaan dahil Sabi kay ni Lolo. Bebe bigay ni Lolo brownies. Hi Lola. ikaw, musta? Hi, Lola. Hi! How are you? Musta? Kailan ka dumatay? Ilagay mo nga rin doon. Merkulis pa? Ba? Kailan ang biyahe mo ulit? Ako uminom ng Lunes. kape. May kape ako. Dadaan pa tayo kanalina? Ay, Bishel, para daw alam nilang tayo nakaalis na eh. At saka hindi rin nila Hindi nila alam ang bahay. Kung saan. saan. Oh, hindi nga ako alam. Hindi pa naman nakapunta din doon. Ako nagdala ng jacket at naulan. Kailan balik ma? Lunes. May sasakyan ka na ba eh? Lunes. Naku, ang Nasaan pinto ang eh. truck Hindi mo? ko naraskarde. Kayaan mo na. Sana. Ang naulan. Doon sa Shell? Hinit kasi na. Lola. Recording. 3 channels started. Meron yan. It's for frying. You can find the stuff. Oh, really? Ganito? Kinonvert ko na nga lang siya. Blackstone? Oh. Yeah, you can buy a separate one, like ganito pair Blackstone. I see ron pa. Kaya mo na, Win. Hi! Kumusta? Sa mga followers ni Kuya. Naalala niyo si Erwin? PR na yan, man. Hindi. Ah, citizen na pala. Citizen na pala ng Canada. Mauna na sila. Okay. Kumulang pa sa oras. Ako lang ba? So, dito kami ngayon sa kanilang sa kanilang backyard para mag hamburger. Barbecue lang. Barbecue dahil guys, mainit na guys. Mainit na. Papahin ni Erwin. Pero at least hindi matama. Lahat na kaya Summer pa ba? Bakit tayo na hindi ka? doon sa ilalim, yung natuko. Bakit? Ay, nangingitim si Kuya Junior doon. Hindi nakapag-sunblock eh. Yan, lipat bahay ulit. Prepare ako ng aking gamit. And yeah, kinakulit ako ni Macaulay because he's gonna fight me. Yeah, see? See? I'm gonna smack you here. May dear dada mo ta? What's that? Yeah. Magkalito ka? Yeah. Ito mga medyas mo na ikla. Yeah. Ano It's disturbing me, guys. It's disturbing me. I'm preparing all my things for the work tomorrow. But this little guy here, I'm gonna smash him down here. Gonna smash you. Okay. Yeah. Yung pa ang ano. Basahin mo na yan. Pa, basahin. Basahin mo na yan. Babasahin ko na? Hindi na ito sa biyahe.
Galit na siya. Pedro is here? Yeah, but him and Rick went to town. They should be back shortly. Yeah. Papalitan nila. So nakita ko yung problema 1 week ago. So nag-order na ako ng parts nito. Nabaklas ng aking DEF. Oh yeah. Ito yung problema sa mga bagong truck ngayon, itong DEF. Ito yun, no? I think this one yung papalitan nila. I'm not really sure kung ito yun. Tatanungin ko mamaya yung aking mekaniko. Yeah, yung mga old mga DEF, minsan yung iba dinidelete. Hindi na gumagana yung iba. Sa mga ibang tracking, no? Pinapadelete nila, pero sa Q-Line kasi nung ma-under siya ng ETS, hindi na pwedeng i-delete yung DEF. Ito yung nagbi-mix dun sa diesel para white yung labas ng usok. Pag ang DEF nagloko, palyado lahat ng engine mo, wala ka ng power, wala ng speed. Ito yung pinaka problema sa lahat, basta nagloko ng sensor or magde-derate na siya. Wala na, apektado lahat yung engine, speed. Iwan ko ba bakit nagawa pa tong DEF na yan? It's how full the tank is. No. Yeah. These are coolant lines that heats up your DEF tank. Oh, this one. Yeah. So there's hot water in there. Okay. This is your suction that sucks in the DEF, and this is your return. Okay. Yes, How sir. much is that? This part, almost $1,000. Oh my God. So binabalik niya yung coolant. Nice idea. Handy. Yeah, you buy this one? Yeah. Cheap. They're like $3. Where? Napa. Guys, all done. Thank you so much, Pedro. Back to work. Back to work.
Easy load. Easy. Napakadali nito. Sus, mga basic naman itong mga load sa Q-Line. Wala na bang mas mahirap dito? Wala na bang mas mahirap dito? So farm equipment again, papuntang Iowa. Oh, meron siyang ano, hang, but this hang, fuck. Oh my goodness. Gaganyan mo na siya para mawala yung hang niya. Ah, meron pa rin. May hang pa rin siya. Anyways, yeah, dumi ah. Easy load guys. Ilang chain, then 6 na chain. That's it. Dali lang no. Madali lang din siya i-unload kasi dyan lang siya i-hook up sa kanilang farm equipment. So tapusin ko lang to. Secure ko lang to, then babiyahin na ako papuntang America again after ng 1 linggong bakasyon. Balik sa Amerika. So ako sa aking securement now, dahil yung aking off duty kanina ay umabot ng 4 hours, so hinati ko siya sa 2 oras kasi habang inaayos yung aking sasakyan kanina, naka off duty siya. So now, dahil 4 hours siya, split ko siya ng tag 2 hours ng off duty at saka on duty. So ganito ang pag-split ng duty status. So nakalagay dyan no, 4 hours. Okay, 4 hours and 26. Edit mo siya, and then merong gunting dito. Yung gunting, split yan. So ang isa naka off duty, ang isa ilagay mo sa on, on duty, and then yung remarks. Okay, sulatan mo na lang siya ng remarks. Securing load, then isa pang remarks, pre-trip. Oy, buang mo ni. Pre-trip inspection. So yung 4 hours and 26 nahati siya sa tag 2 hours and 13 minutes, 2 hours and 13 minutes. Okay, natapos na ako sa aking securement. So para hindi na ako maghintay ng another, kasi naka-off siya kanina, ang ginawa ko, naka-split na lang siya from 4 hours tag 2 hours and 2 hours and 13. Off duty ang 2 hours, on duty ang securing load and pre-trip. And then next, lagyan mo ng reason, forget to change duty status. So now, certify. Yes. Then agree ko na yan. So yun. Naka-duty na ako for 2 hours kanina. Counted na siya. So ngayon, dahil tapos na akong securement, kukunin ko lang tong aking workflow. Kailangan lalagyan din yung DVIR, Driver's Vehicle Inspection Report. Bakit lalagyan ng ganun? Para pag na-check ka ng DOT, makikita ng DOT anong oras ka nag pre-trip kanina. So trailer 1, dahil isa lang yung trailer ko, tractor inspected, yes. Trailer 2, no. Converter inspected, no. Defect found, no. And then yung trailer number is T761D, and then yung plate number 624 IYW, and then yung province niya ay Saskatchewan/CA, Canada. Okay, paglagay mo lang ng CK dyan, hindi na alam kung ano yung CK. So pre-trip, yes. Vehicle is safe to operate, yes. Until tatawid ako ng border, kailangan naka-check yung CityPath 17-point inspection, compliant inspection. I declare that equipments shown have been inspected in accordance with Schedule 1 and all applicable regulations. Agree. Then done. So kailangan meron kang DVIR
Sabi ko nga, pag na-inspect ka ng mga DOT, alam niya kung anong oras mo pinil up yung DVIR, kasi kung wala kang DVIR, hahanapin nila yan sa'yo. Everybody is going home. I'll be left here on my own. Beyond the silence there is noise. Someone listens to my voice. If I never lied to you, can I expect the same from you? We keep running through this life like we never could think twice. Ooh, it's a waste of time. Ooh, nothing will be fine again. Dito ako ngayon sa Fargo para magpahugas ng aking truck dahil galing na ako ng Winnipeg pero wala akong makitang truck wash na merong account yung Q-Line para makapagpalinis or makapagpahugas. Now, nagkaroon kasi ako ng free truck wash dito sa Blow Beacon dahil nung pumunta ako ng Kansas, nung aking load ay 15.8 na height. Nagpahugas ako doon pero hindi ako satisfied doon sa hugas nila. Ngayon sabi ko magrereklamo ako, mag-complain ako dahil nagbabayad kami nito sa ng Q-Line pero hindi ako satisfied doon sa nilinis ninyo. So instead na magreklamo ako, sabi ng manager, bigyan na lang kita ng free truck wash from Kansas. Yeah, Oakley, Kansas. Hey buds. Hey. Good, how are you? Going pretty good. You washing the truck and trailer both today? I got a free truck wash. Truck to wash. Okay. And wash the trailer. Wash the trailer as well. Send me on the trailer. Brighten that up too for you. No, just Nope. wash the trailer. Just wash the trailer. Yeah. There's no extra charge to brighten it up, just to let you know. Oh really? Yeah. Yeah, sure. Yeah, we can do that for you. Yeah, you can paint it on the bottom rail so we can brighten it up for free. Yeah, sure. Now, yung linis nila ngayon so far, so good. Malinis. Gusto ko yung pagka linis ng aking mga rims sa trailer, sa truck. Kasi the last time, hindi talaga ako satisfied. Kaya meron akong truck wash na free. Nice one. Pati dito, kumintab, pumuti. I like it. There you go. Dito na mag-start ang detour. Guys, kailangan ko mag-detour dahil sa unahan merong construction area. Hindi ako allowed. Alas 7 na ng gabi. Maliwanag pa. Minnesota 114. Turn right at the stop sign. Yeah, I know. Just wait. So yun ang
ang aking detour, 20 kilometers. Bang, bang, bang. Konti lang. Iniiwasan ko lang tong part dito sa I-94 papuntang Sauk Center dahil merong construction area. Yan lang, oh, kita nyo. Yeah. Detour again. So guys, example, ganito yung stop sign. Nandyan ang railway. Ito ay yung stop na yan at saka yung railway na yan. That's 5 meters. Okay, huwag kayong mag-stop mismo sa gitna kasi just in case merong train. Okay, just in case merong train, ganyan yun ang stop ang inyong sasakyan para kita nyo yung both sides. Doon sa unang stop sign before ang railway, stop kayo doon. That's 5 meters doon sa railway. And then pag clear, roll ng konti, stop again. Bali dalawang stop sign yon. Pag parada nyo para makita nyo yung sa right side, kunting ganyan. Okay? Para swabe kung may parating, kitang-kita mo. Ito ay 55 East ng Minnesota. And then kakaliwa naman ako sa 28 North. Okay. 28 North underneath. Wala na masyadong tumatakbo ngayon dahil it's already almost 8 o'clock. 8 o'clock. Oh. Tulay. Yeah, merong kategory ng oversized load na pwede kang tumakbo sa gabi basta hindi ka lalagpas ng I think more than 14 feet. Malayo. So another 36 kilometers, then left turn, balik ulit ako ng interstate highway. North. Okay, clear. Clear. Ayun, tapos ang aking detour. Guys, balik ako sa interstate highway. Find tayo ng truck stop. Ganitong pag-find ng truck stop sa GPS. Up ahead, truck stop. Meron pa akong 2 hours and 15 minutes. So Loves, 60 kilometers. Okay, let's go that one. Go. Merge. So 30 minutes, Rockville, then call for a night na ako. How many roads must a man walk down before he can call him a man? Tama ba yan? Ihale, Sadiq. Canada, America flag. Or oops. Nagtatago siya na ganyan, no? Para ayaw makita pa. Yung mga silent driver para hindi sila makita pag mag-overtake ka. Tingnan ko muna. Nagtatago yan, inaatras ng konti ang kanilang upuan, pero nakatingin yan sa'yo. Nakatago yan sila sa gilid. Dito, nakatago dito na side.
What time you leave tomorrow? What time I leaving tomorrow? Yeah. 7:30. 7:30? Bago ako matutulog guys, meron akong 3 cards from my wife dahil anniversary namin noong May 9. And every time na merong mga occasion, hindi siya nakakalimot magpadala ng card, magsulat ng card. And ako, minsan na ako nagbigay sa kanya ng card, doon pa nakasulat sa, I can't remember, basta nasa sa ginagamit ng papel ng high school. Yun lang yung card, yun lang yung sulat na binigay ko sa kanya. But siya, napakadami niya binigay sa akin. May 9, 2024. Maybe I'm not good enough for you and not best person in your life. But I love you with my whole heart. My dear, I am so thankful for you and the wonderful life we share. Happy anniversary. I love you so, Tams. Lagi yan 3. Mamaya na. And next. To my husband on our anniversary. My love for you is endless and unconditional. You are my forever and always. My dear, being married to you means beginning and ending each day with someone I love. It's mean knowing there's someone who understands and who always there for me. I'm really grateful for the life we share. I'm really grateful for you. I love you so much, my dear, and I always will. Love, Tams. With love on our anniversary, because it means so much to me to share my life with you, because I feel so thankful for our home and family too. My dear, minsan may tampuhan, may away, hindi may iwasan, pwede mawala ang excitement o kilig, pero ang nasisiguro ko sa iyo, araw-araw pa rin kitang mamahalin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko sa bawat pagtulog at paggising. I love you so much, Tams. My dear, because you've been a thoughtful, loving husband from the start, I always give you all the love I hold within my heart. Happy anniversary. It's been 22 years now. Ang bilis lang ng panahon. Anyway, good night guys. I'll see you tomorrow. I-deliver ko pa itong aking load. Yung bison sumuksok na dito.
Kitang-kita yung mga markings ng highway, ng kalsada, I mean. Yung parking, free. Iowa Therapy. Yeah, malinis. Right? Kita nyo guys? Nakakahiyang magkalat. Ganda ng mga bahay nila, oh. Napakalinis ng area. The old hometown looks the same as I step down from the train. Under to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Turn left on 39th Street Northeast. Aming usapan ay 12:30. The time now is 12:23. Advance ako ng 7 minutes. Just on time. Arriving at coordinates on the right. Really? So I'm looking here for a ramp. The ramp, guys, the ramp. Looking for a ramp. I think that one. I can't see nobody. My eyes can only look at you. Ooh. Hey, that's the ramp at the back? Yeah, we'll have to take her, back up to the dock. You got paperwork? I'll go in and match it up and... Right on. There you go. That's all yours. I'll be right back. Right on. Okay guys, I'm all done here. So aking reload ay papuntang Jander Otomwa. So, tapos meron akong pick up ako bukas na umaga. Hindi na ma-pick up ngayon, oras na alauna, so magpo-close sila ng mga 3 o'clock bukas na umaga.
Oh, you have a flat tire? Yeah, my husband's coming. Ah. Okay. Yeah, I'm gonna go around here. Merong road closure dito sa side na to. Fuck. Turn right onto 320th Avenue. Sama ako. Road closure, man, mahaba. Oh my God. I'm out of nowhere. Out of nowhere, guys. 1.5 kilometers. Turn left on 330th Avenue. 9 kilometers. Take the next left onto US 6 East. Police. Oh no. Last one. That's mine. Continue on US 6 East for 6 kilometers. Turn right on US 63. So nag-same na sila ng destination. Huwag kayong mag-away dalawa, ha? Dapat ay synchronize kayong dalawa. Kailangan ko kayo ngayon. Okay, guys. So nandito ako ngayon sa Ottumwa Jander sa may Iowa. Dito yung aking pick up tomorrow morning. So andito lang siya sa manufacturer ng mga farm equipment. So close na yung gate. Bukas na umaga yung aking pick up load. So no, kagandahan kasi mayroong upuan dito. Pwede akong umupo dito while yung aking truck ay nandyan sa aking harapan. So anyhow, somehow, someday, so meron akong mga sasagutin, random question, then shout out na rin sa mga napili ko doon sa comment box. Sasagutin ko na siya habang maaga pa, bago ko tatapusin ang video, bago ako matutulog. Tapos na ako maghapunan, everything is okay. Mag-outro lang ako dito sa aking video. So may nagtanong dito, hindi ko nababasa ng pangalan dahil hindi ko maintindihan. Curious lang, sir, unsaon ka sa unang panahon wala pang cellphone, tapos nangyari daw yung natumba yung aking load, nag-shift yung aking load. Paano nila aayusin? Wala pa daw cellphone before. Baka ang gagawin lang, magsusulat muna sila tapos i-mail. Na maghihintay ka ulit ng another 1 month para sa kanilang reply. Joke lang. J-Drift, keep safe and keep on tracking, sir. Marco, idol kita, lalo na sa pag-i-edit mo ng mga videos.
Palagi akong nakasubaybay sa mga videos mo noong nasa Pulse holding ka pa. Minsan mo na din akong ma-shoutout sa vlog. Yeah, ingat sa biyahe. And si Jeric Adventure, ano pong apps ang ginagamit mo, yung makikita pati track at ilang kilometers na po? Ang apps na yon ang tinatawag na Travel Boost. Binabayaran ko siya, I think $30 US dollar yearly para meron akong makuha ko yung mga features doon na mas maganda. Si Jose de Los Santos, boss, naapa ba kay sweldo ana nga nabanggaan ka? Ang ibig niya sabihin yung nangyari before sa Indiana na side sweep ako ng truck pagliko niya, di ba? Natin sa pinakababa na video. Yeah, ang bayad sa iyo doon ay per hour. 8 hours a day. Tapos naka-hotel ka pa. And si Jose de Los Santos, ito pa rin siya. Boss, pwede mo ba bigyan ng pangtimo yung pagkain ang custom para hindi ka ma-hold? Yung ibig niya sabihin yung pag na-hold ka sa US border or Canada border, kung bibigyan mo daw ng pangkain. Siguro ito, si Jose de Los Santos siguro nagbibigay ito sa mga pulis, sa mga checkpoint. Hindi po pwede, walang bravery dyan sa custom. Bawal ka magbigay dyan. Magkano bibigay mo? $1,000? Di ba? $500? That's too much. So kung meron kang violation. Kung meron silang nakita ang mga kontrabando na hindi mo dineclare, kulong ka. So kailangan maging honest ka every time na dadaan ka sa border, papasok, palabas ng border. Kailangan magiging honest ka doon sa mga tanong nila at sa sagot mo. Kasi alam na mga custom officer pag nagsisinungaling ka, well-trained yan sila. So hindi mo pwedeng lagyan o hindi mo pwedeng bigyan ng pera. And si Day of Heroes, grabe, nagkaagik-ik sa disinfectant wipes. Shout out sa Kabang family dyan sa Richmond, British Columbia. Mabuhay kuya. Si Day of Heroes, Kabang family, shout out sa inyo. And Mark T, Kuya Mark, og naa kay biyahe sa Las Vegas, hapit dire sa Moa kay mangaon ta sa balay. Yeah, Bisaya to eh. So kung meron daw akong biyahe sa Las Vegas, dadaan daw ako sa kanila para kakain kami sa kanilang bahay. But yung California kasi, mga Las Vegas, hindi ko na kinukuha yan dahil sobrang traffic sa California. I think merong biyaheng papuntang California ang Q-Line, pero ayoko sobrang traffic. Mauubos yung oras mo, wala kang magagawang miles dahil 55 miles per hour lang ang takbuhan dyan sa California, and then traffic. So sayang. So dito na lang ako sa Midwest, Texas, Oklahoma. Talagang makakahataw ka. And si Carl Gim Pisaw, 2019 pa siya naging subscriber in Saudi Arabia for 3 years. And nandito na siya sa St. John, NL. St. John, New Brunswick. Hindi naman NL. Ano ba yung NL? Mag 1 year na karong July. Kung hindi mo na shoutout si John Tigno, I think ala ako sa Canada, unta ma-truck driver po ko. So, I think yung ibig niya sabihin doon sa si John Tigno kasi nag-vlog about sa immigration, paano kayo makarating sa Canada. Ako, wala na akong mga ganyan. Mga buhay Canada, wala na ako dahil ang dami-daming gumagawa ng buhay Canada ngayon dito sa Canada. Hindi lang ako, ang dami. Halos mga dumadating na mga immigrant or mga na-PR, nagko-content na rin sila, kaya more on buhay Canada yung mga content nila. So, pabayaan na natin sila. So, shout out sa iyo, Carl. Welcome dito sa Canada. 1 year ka na pala dito. Kasi follow nyo si John Tigno dahil kaibigan ko yun. More on content niya, more on paano makarating sa Canada. Balikan nyo yung mga videos na sa pinakababa. Marami kayong matutunan sa kanya. Si Noel Tesmo, by Mark, 11:21, different hour, bawat province. Ito yung ibig niya sabihin, yung oras ng bawat province, kahit sa Amerika, pwede paki-explain sa next vlog. So, ang tinatawag doon, kaya siguro napanood niya yung meron akong oversized load na papasok from North Dakota, pagpasok ng Saskatchewan, nag-iibang oras. Ang tawag doon, time zone. Okay? Sa pinaka-north ng Canada, meron niya mga time zone. From British Columbia all the way hanggang
all the way hanggang, I think Yukon, kasamang Yukon or Alaska ba. Yung time zone na yon, I think Alaska, ibang time zone ng Alaska. Yung time zone ng British Columbia, magsimula tayo sa British Columbia, Yukon, British Columbia, pababa ng south ng Amerika hanggang California, parihas sila ng oras. Basta may zoning yan, tingnan nyo sa Google Map. Okay? Ang tawag doon ay time zone, bawat probinsya. Kaya nag-iiba ng oras. So yun lang ang aking mga tanong na kailangan kong sagutin. So dito ko na tatapusin ang video. Papahinga na ako, mag-i-edit pa ako ng video. Daming lamok dito guys. And yeah, bukas ng umaga, pick up na ako ng isang pirasong baler, yung pang rolyo ng mga damo, pangkain sa baka. Dadalhin sa Fort Saskatchewan, and then meron akong pick uping load, isang concrete paving mixer ba yung tawag doon, sa somewhere in South Dakota, papunta naman siya ng Edmonton. So daghang salamat sa inyong tanan. Salamat sa mga comments and likes. Amping mo tanan perme. Medyo malamig kaya nakasweater. Keep safe and keep on trucking.